Dito muna tayo sa ating food for the soul and food for the spirit. Isang gabi, may isang lalaki po na naglalakad sa gitna ng gubat at bigla siyang nadulas. Dire-diretso siyang nalaglag hanggang sa nakarating siya sa dulo ng isang bangin. Mabuti na lamang at nakakapit siya sa isang sanga, kaya hindi siya tuluyang nahulog. Sa sobrang takot na nararamdaman niya, tinawag niya ang Panginoon. Sabi niya, "Lord, tulungan niyo po ako." Agad namang sumagot ng Panginoon, "Sige, bitawan mo yung kinakapitan mo." Nagtataka naman po ang lalaki na sumagot sa Panginoon, "Lord, malalaglag ako kapag bumitiw ako sa sanga. Wala po bang ibang paraan para iligtas mo ako?" Sumagot po ang Panginoon, "Magtiwala ka lang sa akin. Bumitiw ka dyan sa sanga." Nalungkot po ang lalaki dahil iniisip niya na baka mayroon pang ibang paraan para mailigtas siya ng Panginoon sa sitwasyon na iyon, gaya ng maaaring maghimala na lamang sana si Lord o hindi kaya ay magpadala ng magliligtas sa kanya gaya ng helicopter o ibang tao na makakarinig ng sigaw niya. Kaso, ang gusto niyang gawin, ang gusto pong gawin ng Panginoon ay bumitiw siya sa sanga. Hindi po sinunod ng lalaki ang utos ng Panginoon at nanatili itong nakakapit sa sanga hanggang sa mawalan ng buhay dahil sa pagod at lamig ng panahon. Kinabukasan, nang lumiwanag na at wala na ang hamog na nababalot sa baba ng bangin, nakita po ng mga rescuer ang lalaki na isang di pa lang ang layo mula sa lupa. Ano po ang mapupulot nating aral sa kwento po natin ngayong araw po ng Friday? Magtiwala po tayo sa plano ng Diyos, sa gusto ng Diyos na gawin natin. Sa kwento po, kung sumunod lamang po ang lalaki sa nais ng Panginoon na bumitiw siya sa sanga, sana nailigtas siya. Sana ay buhay pa siya. Hindi po ba kaparehas din po natin yung lalaki? May mga pagkakataon na kapag ipit na, kapag nasa desperate situation na tayo, hihingi po tayo ng tulong sa Panginoon. Hihingi tayo ng isang solusyon na gusto natin one time, big time. Yung matatapos agad yung problema natin. Gusto natin yung solusyon na ibibigay sa atin ng Panginoon ay yung solusyon na sa tingin natin makakaresolba ng problema natin. Kaya pag nagbigay ng solusyon si Lord na taliwas sa nasa isip natin, hindi naman natin sinusunod. Ending, lalo po tayong nahihirapan o worst, napapahamak po tayo. Minsan kasi matigas ang ulo natin. Ako, guilty po tayo dyan. Minsan kasi alam na natin na makakasama sa atin, ginagawa pa rin natin, 'di ba? Pero lagi po nating tatandaan, we are called to trust in Him and to be in total surrender to His will. Dahil siya lang po ang nag-iisang nakakaalam ng kung ano po ang magandang plano para sa atin. Kahit minsan, mahirap at hindi po natin naiintindihan, ang Panginoon nakikita niya ang laman ng puso at isip natin. Naririnig niya ang bawat pag-iyak at pagtawag natin sa Kanya. Nakikita niya ang future natin at lahat ng gumugulo sa ating isipan. Ang gusto lang po mangyari ng Panginoon na gawin natin ay bitiwan natin ang lahat ng mga pag-aalinlangan at buong puso tayong kumapit at magtiwala sa Kanya. Ang ating pong verse of the day ay Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your paths straight.
Madalas tayong may sariling plano, may sariling timetable at sariling paraan ng pagharap sa mga pagsubok. Pero kailangan po nating magtiwala sa plano ng Panginoon. Ang tunay na tiwala ay hindi lamang sa panahong malinaw ang daan, kundi lalo na po sa mga pagkakataong malabo ang ating nakikita. Kapag isinuko natin ang ating mga plano at pinili po nating magpasakop sa Kanya, masisiguro po natin kahit baluktot yung mga landas na dinaraanan natin, siya mismo ang magtutuwid nito. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Friday.